kausap mo to, pokan, landi mo, ganun siya. Siguraduhin mong wag silang magkakakilala. For me, 3 months okay na yun. Mga obsessed na siya na something, ganun. Biggest mistake is, ako yung gumagastos. What's up mga Sky and welcome to another episode ng TU Bray Podcast. At syempre nandito na naman tayo sa Tritone Studios. Maraming salamat sa Tritone Entertainment. At kung gusto nyo naman ng ganitong content, mag-subscribe kayo dito sa channel. Help us reach 1 million subscribers. At salamat sa mga comments nyo, likes, shares dahil nakakatulong po ito sa channel natin. At huwag niyong kalimutang mag-follow sa Spotify, pakinggan sa Spotify, pakinggan sa kotse kasi malaking factor ang traffic sa Pilipinas. So dahil dyan, pwede niyong pakinggan to, available sa Spotify. At syempre napakaganda ng episode natin ngayon dahil ang guest natin syempre madami ng streaming app na pinagdaanan. Ayoko na i-mention kung ano. Model din siya. Lumalabas din siya syempre sa social media. Malamang niya, nakafollow na kayo sa kanya. Hindi ko alam. Pero ito na nga ngayon, papakilala ko sa inyo syempre si Aileen. Aileen, anong full name mo? Sorry. Full name, Aileen Velasco. Hello guys. Yan. Si Aileen ba, ilang taon na ngayon? Real age ba? Gusto mo? Yes, real age. 29. 29, okay lang. Okay, single ba, taken? Hindi na mukha eh. Taken. Taken? Ay, ako. Taken na. Wala na. Bumitaw na. Yung mga nanonood. Taken na daw. Oh. Taken for granted. Ganun. Nako. Patay tayo dyan. Alright, so taken na. Gano'n nakatagal taken? 2 years. 2 years na. Wow. Okay. So, despite of your work, nagsistay siya sa'yo? Yes, and I'm very, very grateful kasi minsan lang ako makita ng ganung guy. Grabe. Sobrang, Grabe. Ako din. Sobrang ina-admire ko siya kasi yung maturity niya. And speaking of maturity, ilang taon na si Guy? Ilang taon na si Guy? Same age kami, 29 siya. Tas ano kasi kami, from same school before. Ganon. Okay. Tas siya yung parang dati kong totga, tas bumalik, yun na. Okay. So maraming pinagdaanan. May mga instance man na, paano niya nagagawa to? Paano niya nakakaya na yung girlfriend niya, nagjujubad, nakikipagbembangan sa video, napanood na ba niya? Actually, nasama ko na siya sa isang set. Paano niya nagagawa? Kasi I'm curious, paano niya nagagawa? Ako sa feeling ko naman kasi, alam ko na sasaktan siya, ayaw niya naririnig, yung mga ganun. Pero siguro kasi, yun yung isa sa gusto kong trait niya is yun nga, sobrang understanding niya. Nakilala niya ako before na hindi nagaganto, wala pa sa modeling industry. Tapos nung nag-meet ulit yung ways namin, naggaganon na ako. So understand na rin ulit niya na isa to sa way na kung paano ako kumikita ng pera. Isa to sa way para na makakapag-provide ako sa family and stuff, mga ganun. So, siya sobrang 100% support siya kahit masakit sa kanya pero syempre, isa rin to art din po yung acting Yung kahit sabihin natin love scene, lahat yan, it's art. Then, isa rin po kasi siyang actor, theater actor din siya. So, magigets niya para sa akin. Yun din po yung feeling ko kaya nagigets niya kahit papano. Alam mo, first time ko to na may umupo dyan, boyfriend, tanggap niya, sobrang mature, napaka-blessed mo. Sobrang blessed ko po sa kanya. Alam niya po yun. Kasi sabi ko sa kanya parang sa atin ako ata yung toxic Kasi siya yung parang sobrang siya, understanding, lahat ng trait na hinahanap ko, hindi ko na kailangan hanapin kasi nasa kanya na ganun. Wag mo nang pakawalan. Hindi na talaga. Yun yung kasi ako ina-admire ko siya, yung strength. Yan ang lalaking secure for me. Kasi obviously hindi ako ganun kalakas. Hindi ko kaya yung ginagawa niya. Hindi ko kaya and I admire him for it, sa courage na yun. So ako, let's move on to the topic na pag-uusapan natin. Ano ang ginagawa ng lalaki na automatic nakaka-attract sa'yo? For me is yung acts of service. Kasi ako love language mo. Yan, love language. Pero ang pinaka-love language ko is gift giving. Magbibigay ako sa'yo ng gift, gagawin kita. Pero hindi lang siya basta gift. Kunyari, naisip ko,
ay bigyan ka relo. Hindi ganon. Gusto ko ginagawa ko. Kasi mahilig ako sa art, mahilig ako maggawa-gawa ng kung ano-ano. Ganun yung yung love language ko. Kaya gusto ko, ma-receive ko sa guy is not gifts or anything. Gusto ko acts of service. Pakita mong mahal mo ako. Ganun. Okay. So ikaw, serbisyo publiko yung gusto mo. Ikaw naman, bigayan yung gusto mo. Pwede. Pwede. Parang swak siya. Match na match. Di ba? Pasok na pasok. Pasok po talaga. Yan. So, ano yung ginagawa ng lalaki na nawawalan ka kagad ng respeto? Siguro yung yung nasisigawan ako. And why is that? Hindi siya nagawa ng father ko sa akin. Okay. Sobrang kalmado ng father ko kapag kahit galit, kahit ano. Kasi traumatized ako before sa relationship ko 5 years or 4 years siya. Lagi akong sinisigawan sa daan, nasasaktan, yun. Yun yung parang pinaka-biggest turn off ko na ngayon. Okay. Nakakailang boyfriend na si Eileen? Yung nakilala ng family ko, 2. So yung pangalawa yung ngayon. Okay. So 2. And you said toxic. Ano yung mga ginawa sa'yo nung ex mo? Actually, siya tawag doon. Like, kunyari, naglalakad kami sa daan, tas parang sobrang seloso niya. Parang feeling ko nga obsessed na siya na something, ganun. Kasi parang may mag-chat lang before. Syempre, kahit hindi ko na mapipigilan yung mga tao mag-chat Or kahit friend ko sa Facebook, mag-chat ng ganito, hello, ganyan, kamusta? Parang iba na sa kanya, kausap mo to, pokan, landi mo, ganun siya. Tapos babatukan ka sa daan, or kunyari umiiyak ka na. Yun yung pinaka-hate ko sa akin dati na parang hinahayaan ko lang, iniiyak ko lang lahat. Tapos parang tinitake ko lang lahat, emotional, physical, okay lang sa akin. Kasi mahal ko siya di ba? Parang tanga ako, ganyan. Bigay mo na lahat ng pananakit sa akin, okay lang. Mahal kita, hindi kita iwan. Parang ganon. Ayan, tanga. Tapos ayun, na-realize ko sa huli po, parang, bakit nangyari sa akin to? Parang ganon. Hindi dapat, parang, obsessed ka sa akin. So, ibig sabihin, ang ganda ko. So, may iba pa na pwedeng magbigay sa akin ng tamang pagmamahal. Bakit kita inahayaan na ganunin mo ako? Ganon. How's your parents? Are they still together? Yes, pero yung father ko right now, dead na siya, 2021. Oh, okay. Tapos yung mother ko, they're still together nung kami pa nung ex ko na yun. Ayaw ng father ko sa kanya. Okay. Never siyang pina-bless. Kasi nagigets ng tatay mo kung anong klaseng lalaki ayaw niya. siya. Lagi siyang parang tinatanggap na lang kasi nga mahal ko. Ang tatay kasi parang boyfriend din yan Yung tipong alam niya yung energy ng lalaki. Totoo po. Same as pag yung lalaki na yung boyfriend mo, wag ka dyan kasi may gustong plano yan sa'yo, alam namin. Same as babae din naman. Ayun nga po. Okay. Kaya nga sabi ko, tama pala yung ni Papa, yung nasisense ni Papa. Nasayang yung relationship ko sa kanya na parang, ayun na pala isang sign, yung ayaw ni Papa sa kanya. Yun. Successful ang marriage ng parents mo. Alam mo bakit? Po. Kasi para sa akin, ang sukatan ng success ng marriage is yung isa, nilibing yung isa. Yun yung till death do us part. Totoo nga po. Tapos yung susunod yung isa na yun lang yung minahal, di ba? Parang Mismo. ang ganda ganon din kasi ako hopeless romantic, so ganon din ako. I can relate. Ganon din yung gusto ko mangyari. So kung pag namatay ako, dapat din ako jowa charot. Hindi. Pag namatay ako, alam kong ikaw lang yung minahal ko, parang ganon. Kasi ako ganyan din parents ko. Tatay ko naman, siya naglibing sa nanay ko. Nang buhay. Hindi, loko lang. Grabe naman. Buhay. Hindi, no. Parang may ginawang iba yun Namatay yung tatay ko. Namatay yung nanay ko. Siya yung naglibing. Cancer ang kinamatay ng mom ko. Ayun sa amin naman, brain tumor. So I understand when you mentioned hopeless romantic. Kasi ako, kahit na naging babaero ko dati or whatever, at the end of the day, gusto ko pa rin yung nakita ko sa parents ko Totoo. So ikaw, I assume yun din yung gusto mo in despite ng trabaho mo, whatever, or tama? Yun din. Kasi yun din yung nakita ko sa boyfriend ko right now. Yung parang papa ko. What's the traits of your father that you find attractive? Sobrang kalmado. Okay. Kahit inaaway na siya ni mama, inaaway siya na parang nababatok, hindi naman batok, nahahagisan na siya ng di ba ganun yung mga nanay before? Yung pala ingay na kung ano na sinasabi. Siya tahimik lang. Ganon din siya, parang
magtatanong na lang huli, bakit ba ang init ng ulo mo? Gaganon na lang siya. So calm yung tatay mo. Oo, Ano pa? sobrang kalmado. Ano siya? Acts of service din si Papa. Okay. Yung pagmamahal. Yun din, kaya isa rin sa number 1 na gusto ko, acts of service. Gusto niya, lagi niyang kasama si mama, sinasamahan sa kung saan-saan. Sasamahan kitang pumunta dito. Or, maski din sa family namin, yun na yung napakita niya. Susunduin niya ako, susundin kita from work or from school. Kaya, yun din yung isa sa talagang gustong-gusto ko makita sa isang guy, yung acts of service talaga. Okay. Again, ano pa? Ano rin po, si Papa, joker. Ano siya, may sense of humor. Yung isa rin naman na nagustuhan ko sa boyfriend ko, nandun din sa kanya yon, sense of humor. Parang may pagkakaintindihan kaming dalawa na kami lang yung natatawa at sobrang saya. Parang hindi ko alam, parang may sarili kaming mundo, hindi ko alam kung bakit gano'n. Okay. Tapos magtatawanan kami, tapos may iba dyan, hala, gagano'n na lang sila. Wala yun yung world namin parang gano'n. Masaya kami na yun na nagkakaintindihan kami kahit corny na yung jokes. Parang gano'n. So masasabi mo, sense of humor mas lamang kaysa sa itsura? Oo, mas lamang siya for me. Kahit yung lalaki, sakto lang, pero yung sense of humor, grabe. Actually, tama. Totoo po yun. Kasi, ang gwapo mo, tas parang, kasama kita everyday, parang, ang boring. Anong meron? Yung gusto mo yung tumatawa ka lang Gusto ko lagi. yung masaya ako, yung tawan-tawa ako sa'yo, parang lahat ng bagay na pupuntahan nyo or gagawin nyo, fun. Hindi yung boring ka lang. Ang gwapo lang Gwapo lang, titignan lang siya. Ano na mangyayari? Ang gwapo kasi first 20 minutes Opo. And then after 20 minutes, you gotta have personality na. Oo, totoo po Diba? yun. Personality. May hangganan din. Although, pero ang laking advantage ng gwapo. Oo, kasi ngayon pretty face, maraming advantages talaga. And speaking of attraction, totoo ba sa'yo na mas attractive ang lalaking mahirap makuha? Oo, tanga ako Aray! Actually, ganun talaga. Kasi before, yun nga yung boyfriend ko right now, alam niya yun kasi lahat alam siguro ng mga nakasaksi sa amin. Before, ako yung unang na-fall sa kanya, college pa lang. Tapos siya hindi ready. Ayaw niya pa mag-commit. Okay. So parang inamin ko na sa kanya ilang beses na mahal kita, ganyan. Tapos through letters, through everything, ganyan. Tapos pinupunta ko pa siya sa kanila, mag-iiwan ako ng ganito, tapos ganyan. Kilala ko ng family niya kasi before pa, di pa kami nun. Tapos alam ko rin naman na alam din ng pinsa niya, ng mga friends niya, ng family niya na may nararamdaman kami sa isa't isa kaso hindi nga namin matuloy. Parang ganun. Kasi nga, alam ko na late bloomer din siya. Sinabi rin niya sa akin yun na parang nag-e-explore pa siya. Paano kung ginawa niya ako pero may gusto pa siyang gawin sa iba, parang gusto pa siyang ma-explore, diba? So ako yung masasaktan. So nagigets ko naman siya sa part na yun. Ako naman, ang tanga ko lang kasi nga, parang hinahayaan ko lang before na ganun na parang walang kami pero parang kami. Parang yung situationship. Tapos sa second, sa mga naka-fling ko din or nanligaw sa akin, parang ganun ulit. Parang hinayaan kong maging ako, nakokontrol ako na parang onting lang, ako yung maghahabol. Grabe ako maghabol sobra. Alam ng sister ko yun. So ikaw ba nanliligaw ka sa lalaki, ganun? Oo. Aray! Tanga, di ba? Saan galing yun? Bakit ka ganun? Ano yung tingin mo? Siguro tawag doon, hindi naman sa attention. Parang siguro nga before sobrang immature pa ako mag-isip na parang gusto ko ng pagmamahal kahit alam ko marami namang nagbibigay sa akin. Magulang mo, obviously, nabigyan Yes, ka naman yun ng nga. love. Attention. Nabibigyan din po kasi favorite din ako ng papa ko, sabi nila. Okay. So parang sa akin, sabi ko, bakit ako ganito? Hindi ko rin magets kung bakit ako naghahabol sa pagmamahal ng ibang lalaki or ng lalaki. Kahit marami naman dyan na may time din na parang may nagkakagusto sa akin, baliw na baliw, mag-aabot ng ganito, abot na ganyan, pero wala akong pake. Kahit ang gwapo mo. Ito gusto ko Ito yung habulin ko. Parang ganun. Oo. Hindi ko alam kung bakit. Ano yung nagpapahabol sa'yo sa guy? Siguro yung yun nga, minsan kasi may manliligaw sa akin, boring. Define boring. Boring na parang gwapo ka lang. Yun nga, yung na-mention ko kanina, gwapo ka lang, tapos magde-date tayo, tapos wala yung tawanan, walang ganun. Ito kasi, yung may mga ko na puro tawanan, fun, parang masaya yung every moment, parang ganun.
Pero minsan kasi, yung ganun parang, ano lang siya disguise lang yung mga fun na ganun. Yung pala, pinaglalaruan ka lang or parang, eto kasi nagsasaya lang tayo, trip ko lang, parang ganun. Yun lang yung sigurong naging mali sa perception ko na dapat pala, tinry ko rin yung boring na to, malay mo, maging fun din pala siya sa balang araw, ganun. Parang, ano ko eager ako sa mga side na gano'n na masaya, ganyan. Gusto ko puro fun lang. Tapos parang daredevil kasi ako Gusto ko may ginagawa akong masaya talaga na hindi ako naboboard. Ako, skydiving to, mga ganyan. Gusto ko talaga actually yung mga ganun. Kasi before, ako, military service, parang CAT. Yung gusto ko yung mga ganun. Hindi ako ba? Kaso may friend ako, pangalan MJ Castillo. Ayaw na skydiving, gusto scuba diving. Sisid. Sisid na. Yun ang gusto. Ayun, magaling sumisid. Hindi ako marunong lumangoy, pero gusto ko rin mag-scuba. Yan. Di ba parang mas Pero madali. exciting din yun. Exciting nga din siya. Malalim na sisiran yan. Mga ganyan. Parang narinig ko na yung MJ Oo, mga ganun. No, si Direk MJ. Yan. Pero ikaw, define, ano ang difference ng confidence sa mayabang? Confidence, siguro siya, is yung makita mo na pag pumasok siya sa kwarto is, parang yung aura niya is good vibes, parang ang gwapo ko pero hindi mo niya kailangan magsalita ng kahit ano. Ang gwapo mo na parang or ang ganda mo na parang kahit sino makakausap mo. Yung parang approachable ka sa lahat. Yun yung confidence para sa akin. Yung yabang is pagpasok mo walang pamansin sa'yo. Ay, alam mo ba, ganyan. You know what, yun yung mayabang. bro? Yun. Yung bro, alam mo ba, tagalasal ako nga. Ba't laging tagalasal? Ganun yung no? Kasi, laging tagalasal ako. may mga ganun kasi totoo naman siya actually. Diba? So nayayabangan ka sa mga tagalasal? Hindi naman, kasi may mga friends akong tagalasal. Siguro sabihin na natin may mga nepo babies talagang gano'n. Diba? Marami silang, kala nila confident lang sila pero mayabang sila. Pero ano naman yung ganun yung yung mayabang, yun yung salita. Yung confidence, energy. Yes po. Tama. Energy siya para sa akin na parang hindi mo na kailangan banggitin sa kahit kanino na parang eto confident ako na parang kahit may flaws ako or anything, eto ako Ganon. Ano yung trait ng confident na lalaki? Confident na lalaki para sa akin is yung siya, nakakausap mo siya sa lahat. Parang understanding siya sa lahat. Hindi naman understanding na in a way na lahat kailangan intindihin. Yung kunyari, kundi ko as a friend kunyari mag-usap kami. Parang kakausapin ko siya na about sa love life ko or something. Tapos siya, ganito kasi. Baka naman hindi yung kakampihan niya yung ganito. Parang lahat pantay. Tapos yung niya, yung pakikipag-usap niya sa'yo is hindi siya yung na baka naman kasi ganyan. Parang ganon. Hindi siya yung ganon. Kalmado. Confident na ganon yung alam kong confident para sa akin. Pero sa'yo, ano ang pinaka-underrated na trait ng isang lalaki? Yung emotional intelligence or emotional maturity. Okay, explain. Kasi di ba yun nga, like I'm in this kind of industry, ganito yung work ko, na parang pagka nagka-jowa ka or in a relationship ka, hindi lahat makakaintindi. Bakit mo pinapayagan to? Maraming ko-question. Gusto yung lalaking emotional intelligent or emotional mature na siya is hindi siya yung bakit kasi nandiyan ka pa sa work na yan? Kaya naman kitang buhayin ganyan. Hindi siya ganun. Yung siya is ina-understand niya bago siya magsalita. Ikaw muna, explain mo lahat. Hanggang sa i-absorb niya yun. Sabi, sige, nagigets ko. Ganun yung maturity talaga ng pag-iisip niya. Kasi sobrang dami, sa panahon parang sobrang dami ng immature na guys. Bakit importante ang emotional intelligence sa lalaki? Why do you think it is important? Doon kasi siya nabibuild yung strong, yung kunyari, bago ka maging di ba sa relationship, babae, lalaki. So ikaw yung magiging parang foundation nun. Pag may emotional maturity ka and stable yung emotional intelligence mo, ikaw talagang pinaka-foundation. Sabi mo, umiyak to, umiyan siya, nandito ako, kaya mo yan, kalmado ka. Parang ganyan. Na parang kahit alam mong hindi na kaya kasi
tawag doon, alam mo, kakayanin eh. Tas yung girl, nabe-bench out niya sa'yo lahat. Kasi may mga guy na parang pag binent out mo sa kanya, parang iba yung dating. Defensive. Oo, defensive. O kaya pag sinabing, kunyari ako, nag-inerte ako kasi period ko. Ano ba yan? Ganyan, ang arte, ganyan. Siya, ang arte mo naman. So parang, yun? Ba't ganon? Hindi dapat ganon. Dapat may emotional intelligence ka, emotional maturity ka. Kasi nasa period siya eh. Nasa time siya na ang daming nararamdaman ng babae, di ba? So siya, dapat ganon siya. Siya yung maging foundation. Hindi siya yung mag-break ng foundation na yun. Ako kasi sa akin, naniniwala ka ba ang babae? Hindi fixed ang emotion. Oo. Unstable ang babae. Totoo. Tama? Yes po. Okay. So sa akin, kaya importante, emotionally stable ang lalaki. Totoo po yun. Kasi yung babae hindi na nga emotionally stable eh. Tapos yung lalaki ganun din. Totoo. Talaga, pagka ganun din po siya, walang patutunguhan. So ikaw, gusto mo, halimbawa, tinotoyo ka, gusto mo yung lalaking chill lang. Yung parang kalmado lang. Hindi yung defensive, Oo, tama? ano bang gusto mo? Gusto mo ba ganito para mawala yung mo ganun? Oo. Hindi yung, bakit kasi ang arte-arte mo? Ba't niregla ka lang naman? Parang ganun. Sabi ko, parang sa isip-isip mo, hindi mo ba nagigets? Ganun. Di ba? Yung emotions naghalo-halo, parang dapat, yung guy is sila yung pinaka-stable sa ganun. Kaya gusto ko yung emotional intelligence niya, yung understanding niya sa lahat ng bagay. Talagang mature na. Okay. So tama yun. So kailangan ang lalaki, yun nga, sa mga nanonood, kailangan mga lalaki nasasandalan ng babae. Kasi nga ang babae, unstable siya. So ang lalaki dapat stable. Not only financially, Yes. but also emotionally, mentally. Kasi yun ang sandalan. Kahit anak mo, lalaki ang sandalan. Pero kung yung lalaki, parang nire-regla din. Di ba? Reactive. I mean, reactive instead of responsive. Mahirap. Mahirap na. Kaya nga, di ba, ang lalaki ang nagiging haligi ng tahanan. Yung mas madami yung away. Oo. 'Di ba? Mas madami yung away. So ngayon, speaking of lalaki, yung amoy ba gaano ka importante sa lalaki? Aside from yun nga, yung sa ganyan, mataas din para sa akin yung amoy. Kasi tawag doon, medyo may sensitivity ako sa ilong. Lahat naman. Kasi ako may allergic rhinitis. Okay. So parang may mga bagay na may amoy na ako na hindi talaga gusto. Tas allergies na ako after. Ganon. Okay. So ako naman, gusto ko sa isang lalaki, kahit hindi ka sobrang gwapo, basta may sense of humor ka, saka mabango ka. Okay. Meron ka na bang na-encounter na lalaki na pangit? Hindi naman pangit. Hindi ganun kagwapo or hindi gwapo, sakto lang, pero sobrang bango na talagang wow, next level. Actually, meron nung college ako, maraming ganyan dun sa college namin. Na hindi siya gwapo, hindi rin siya yung sobrang sikat sa school or something or matalino, ganyan. Ano lang siya, sobrang bango niya. Tapos makikita mo yung itsura niya. Ang bango na niya, ang linis pa ng itsura. Parang sabi ko, hindi ko siya crush na crush, pero crush ko siya eh, parang ganon. Hindi ko alam, marami magtatanong, ba't crush mo yan? Ako, ang linis niya tignan, tapos kada makikita ko siya, parang mapapatingin ka na parang, ang neat mo naman, parang ganon. Tapos maaamoy mo, ang bango pa, parang ganon. So nakaka-elevate ng confidence ng lalaki or chances ng lalaking makadate ng magandang babae ang bango. Totoo po. Saka yung the way na magdamit nila, yung amoy, number 1, tas yun, pagdadamit nila, neat talaga. Sobrang, kasi pagka inamoy mo, parang, pag may naamoy ka, right, katabi mo, diba, nasa jeep ka or nasa LRT ka, ang bango naman eh. So, parang, mapapatingin ka eh, kahit hindi mo sabihin nakatingin ka sa mukha, yung amoy, diba, parang, yun yung isa sa, aside from looks, isa rin yun sa makakapagpalingon sa tao, yung amoy. Kasi pag may naamoy kang mabaho, ano ba yun? Saan galing yun? Diba, ganon tayo? Yung paano ba kaya yung mabango, diba? Oo. So dahil dyan, papatesting ko kay Aileen ang Picotin perfume natin. Ay. Ayan, dito na tayo. Ako gusto ko ipatest sa'yo itong Picotin Sputing. Ayan. So papatest ko sa'yo. Spray mo, tapos bigyan mo ako ng honest review. Ang bango. Kakaano ko lang. Ang bango niya. Sobra. Ang lakas mo kagwapo. Talaga.
Prueba content. Legit, ang bango niya. Mm. Parang pwede siya. Rate mo from 1 to 10. 10 siya para sa akin. Kasi ganito yung amoy ng mabango para sa akin. Mukha siyang, alam mo yung pag, para siyang si Donnie Pangilinan. Aray! Gwapo. yung yung anlinis, tas ang bango, tas ang pagtinignan mo, ang gwapo. Parang ganun yung dating. Neto, yung amoy. Ang bango niya. So, super bango. Okay, so 1 to 10, ano yan? Etong Rate mo from 1 to 10 10. siya para sa akin. Okay, ganyan ang amoy ng, halimbawa, jowa mo. Rin ba to? Oh, Ang bango Anong Actually, lahat ng sense naman ng pikutin, ako yung eh. So ano yung gagawin mo sa boyfriend mo, ganyan ang amoy? Marami. Ano yung una? Hubarang ko syempre. Abay, natakot ako. Oh. Syempre, yung amoy dapat nakakapit din sa katawan para sisinghot-singhotin ko hanggang sa lahat-lahat, di ba? So, ma-recommend mo sa mga nanonood? Oo, tapos sinarecommend ko rin sa boyfriend ko. Okay. Oh, yan Pili yun. na kami, gano'n. Di ba? Oh, yan na yun. So ano pa? Picotin Perfume, sa mga nagtatanong, search nyo lang sa Facebook, sa TikTok, sa Shopee. Siguraduhin nyo lang original ang bibili nyo. Malalaman nyo naman, especially sa TikTok. TikTok kayo bumili. Picotin Sputing yung pinamoy ko kay Aileen. So, move forward tayo. Bango, no? Sobrang lakas makayaman. Oh, naamoy ko din. Mamaya papatest ko sa iyo yung may iba dyan. Bibideo kita. So, ngayon naman, doon tayo sa female psychology, no? Ano ang hindi naiintindihan ng lalaki tungkol sa babae? Ano yung mga hindi namin naiintindihan sa inyo? Yung kagaya kanina, di ba, yung underrated nga, yung emotional stability. Kasi nagkaroon na rin ako ng parang, yun nga, yung may stages kasi yung mga babae, di ba? Yung yung mga ganong stages, yung pagka magkakaroon ka, after magkaroon, mga ganon. May mga hindi kasi nakakagets. Na parang bumababa yung hormones, tumataas yung hormones, parang ganon. Na naghahalo-halo yung emotion namin. Minsan kasi may ganon ako na parang, may time na biglang pipitik na lang ako ng gano'n na, ano ba yan? Naiirita na ako na parang, kahit hindi ako galit sa kanya, naiirita ako. Nanggagawa ko yun sa boyfriend ko. Yung tipong, kakausapin niya ako, ano ba tayo, tumahimik ka nga, may ginagawa ako. Kahit yung ginagawa ko is wala lang naman, nagpa-phone lang ako. Na parang, bakit ba ako nagkakaganto? Tapos yung may gay kasi before na gano'n na, pag ginawa ko yun sa ex ko, yung toxic nga gano'n. Yung reaction niya na parang, ano ba? May saltik ka ba? Parang gano'n na parang, baliw ka ba? Isa sa mga nakaka-trigger sa babae yun, nasabihan mong baliw ka ba? May saltik ka ba? Mga gano'n. Di mo ba nagigets? Parang gano'n, wala ka bang nanay? Mga gano'n. Yung gano'n. Yun yung mga hindi naiintindihan ng karamihan ng lalaki. Actually, yun nga yun eh. Sa lalaki sa akin, especially if you're going to get into a relationship, alamin niyo yung cycle. Para alam mo kung, may research yan, may ChatGPT, may YouTube, may para alam mo kung kailan mo gagawin to, kailan, teka lang, i-hold back mo muna to kasi talagang uncomfortable sa kanila. Kailan yung mataas yung hormones, di ba? Yung 28-day cycle ba yun? Oo, 28 days yung sa regla po, tama. Oh, yun. Dapat importante. Yun ang lesson dito. Di ba? Pero ito yung question ko. Bakit ang mga babae, ang mga sinasabi nila, yung mga hindi nila gusto? Like for example, sinasabi nila, okay lang. Pero hindi naman pala okay. Ano yung psychology behind it? Para sa akin, kasi ganyan din ako eh. Okay lang, hindi, wala. Ganun, parang ganun, kahit mayroon. Kasi siya, parang minsan, hina-hide lang namin yung emotion. Yun nga, kasi nga, may time na hindi mo kami nagigets. Hindi kami nagigets ng lalaki, ganun, di ba? Yun nga, yung parang, pagka nagganto kami, iba na agad yung dating sa kanila. So kami, mag-hide kami ng feelings, ng true emotions namin. Para, wala na lang ma-react yung lalaki. Siya na lang mag-observe or siya na lang umintindi kung ano bang nangyayari. Kasi pagka nira ako sa'yo, ganto gagawin mo. Pag nira ako ganto gagawin mo. So, magulo, di ba? Hindi kaya mas okay na ang mga babae dapat sinasabi mo yung gusto mong mangyari? Like for example, ayokong umalis ka ngayon. Huwag kang umalis ngayon. Okay lang ba? Instead of okay lang, pero mamaya naman mag-aaway tayo. Actually, yun din yung isa sa, kalaban ko yung sarili ko sa ganyan. Oo. Yung parang kinakausap ko sarili ko, bakit hindi mo na lang sabihin? Sabihin mo na lang na naiinis ka, wag ganyan, ganto ganyan.
siguro dapat isa rin yung guy na tumulong sa girl na ipa-understand na kailangan mo sabihin sa akin lahat ng emotions mo. Kasi mas magsasalita ka pag ganun. Hindi, tsaka ang lalaki, pag mahal niya yung babae, kung ano yung sinabi niya, i-respeto naman namin Gagawin naman namin Oo. Pero sabihin mo. Oo, Kasi hindi totoo. naman kami manguhula Minsan kaya nga hindi namin alam, tangina, ano ginawa ko? Yun nga. Kaya yun din, yun yung madalas namin pinag-aawayan before and right nito lately. Pag ganyan na hindi ko masabi yung emotions ko. Kaya ang ginagawa niya, mamaya, parang ako mamaya magpipitik na lang ulit. Ba't ko pa ginawa? Babalik ako doon sa kanya. Pero on the other hand, yung lalaki rin naman, kailangan din mag-provide ng safety. In a sense na yung lalaki, hindi rin reactive. Yun nga, emotionally, kasi kung yung lalaki naman, react, laging defense mode, laging nang-aaway, laging paano magiging safe yung babae? Oo. Kasi feeling namin, parang Nadja-judge hindi siya valid yung emotions namin lagi kapag ganun. So, kailangan talagang, yung lalaki is, ipagets niya sa girl na, kung ano man yung sabihin mo or nararamdaman mo, nagigets kita. Ganun. Na nandito lang ako, susuportahan kita dyan. Kasi kapag pinakita mong, yun nga, reactive ka, mas lalong nagpo-push away ng emotion yung babae. Diba? Parang tatago niya na lang. Tsaka ito, lesson dito sa mga nanonood. Malaking factor, even sa babae actually, bago ka sumagot, huminga ka muna. Then sumagot ka. Yung pause, kasi minsan, pag nagsalita ka na, hindi mo na mababawi yun Pagka, Before you react. Oo. Palo na pag galit ka, pag dire-diretso, iba na nasasabi mo. Kaya pag ganun, pag madalas kasi pagka nag-aaway kami ng ganun, ang nangyayari, tatahimik ako, wait lang. Parang hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Tapos pag lumapit siya, tapos niya, parang kinausap niya ako mabuti. Ayun, parang kumakalma ako. Iiyak na lang ako habang sinasabi ko sa kanya. Ganon. Kasi, tawag doon, yun yung way namin na sabihin sa'yo na ganito yung nangyayari. Hindi talaga namin alam. Minsan sinasabi ko sa kanya, hindi ko alam kung ba't ako naiirita sa'yo. Ginaganon ko siya. Yun na, parang yun na. Doon nababawas yung away namin. Pero madalas talaga mag-aaway kasi nga ganun talaga yung babae. Pero ikaw, Aileen, paano ka mang test ng lalaki? Test na parang Test, mahal like niya for ba? example, single ka. How do you test men? Na, kung okay ba to? Siguro yung yung the way na parang tinataboy ko siya. Diba before nga, habol ako ng habol. Kasi after nung phase ko na yun, naging na ako na parang, kayo naman maghabol. Ayoko na, parang ganon. Tas ang nangyayari sa akin is parang, pag may guy na may gusto sa akin, chat niya ako, tas hindi ko siya kakausapin ng ilang araw, bahala ka dyan. Parang may sarili akong buhay, ganyan. Tapos mamaya, mag-chat na naman siya. Hanggang sa parang pag siya yung eager na magkita tayo, tara, labas tayo. Yung gusto ko yung ganun, na kayo naman yung ganun, wag naman kami, parang ganun. So you like to be pursued? Yes. So paano pag sinabi ng babaeng, halimbawa, 1 month pa lang kayo nagde-date, sinabi ng babae dun sa lalaki, hindi kita gusto Yung lalaki ba dapat sumuko na? Actually, What parang, do you think? for me, hindi. Talaga? Kasi yun nga, yung babae, magbabago yung isip niya Pabago-bago kasi ang isip ng babae. For me ewan ko sa iba. Kasi ako, ganun nung una na parang, nung una gustong-gusto ko, tapos mamaya hindi na kita gusto. Ganun ako Parang i-pursue mo lang na ipakita mo sa kanya na, uy, eto, ganyan. Gaano katagal Kasi dapat magkaka-feelings mag-pursue? yun Gaano Huwag mo naman katagal dapat patagalin na mag-pursue? para bang magjowa na kayo ng 1 year, parang ganun. Parang alam nila, alam mo as a guy or as a girl kung kailan ka dapat hihinto, kung hanggang saan lang yung limitation mo. Di ba? Time bound. Ikaw, gaano katigin mo? 3 months, 4 months, 6 months, 1 year, ano? Siguro sa akin, for me, 3 months okay na yun. Kasi pag pinatagal mo pa ng more than, syempre yung taong masasaktan Diba, ikaw din masasaktan ka. May mga, may kanya-kanya tayo, may attachment issues, diba? May mga issues tayo So, kung ikaw as a girl, as may ganun sa'yo, sinabi mo nang di mo gusto, pero pinursu pa niya, hintay mo, parang check mo kung may compatibility ba talaga kayo or baka magba-vibes naman kayo, 'di ba? Pero kung wala talaga,
kausapin mo ulit. Eh yung guy, kung tumagal talaga ng 3 months or more, bitaw na. Kung pinaparamdam naman talaga sa iyo na ilang beses na ayaw niya talaga sa'yo, di ba? Pero kung bawa ayaw niya sa'yo, pero tuwing naaya mo ng date, sumasama naman. It's a go sign. Baka ginagamit ka lang. Actually, kasi hindi ko rin masasabi pag inaaya ng date. Kasi kapag kami nag-aaya sa akin nung single ako, hindi talaga ako gumugo. Parang pag hindi kita bet, hindi ako gugo. Pero ang babae kasi hindi mag-go pag hindi bet, tama? Yun nga, hindi mag-go. Ako hindi rin ako mag-go kung hindi kita bet. Kaya hindi ko magigets yung ibang babae kung bakit nag-go sila kahit hindi nila bet. Diba? Okay. So pero yung pag ganun sitwasyon, i-go mo lang. Yung Try guy. to pursue. Yung guy. Try mo lang. pa. Kasi baka nga, may gusto siya sa'yo or bet ka niya, hindi man gusto or may something siya na nakita sa'yo or something na malay niya, gusto niya itry na magkaroon kayo ng compatibility or may bond kayo, tapos doon mo, di ba may attachment naman eh. Yung parang, akala niyo nung una, friends lang kayo, hanggang sa tumagal, ganun. So, nasa bond naman nila yan. Ganun. Ako. Okay. Thank you. Yan. Bakit ganun ba sitwasyon mo? May friend lang ako, may friend. May friend lang ulit. ako, ganung sitwasyon. Yan. Ano ang ginagawa ng lalaki na hindi nila alam attractive pala? Para sa akin yung physically or emotionally. Whatever. Sa akin yung physically, yung pagka-clench ng jaw. Yung ganon? Hindi nga, yung parang, gumagano'n sila, parang umaano yung dito, ganyan. Oo. Kasi ganun ako na-attract eh. Hindi ko alam kung bakit biglang, parang napapatingin ka ng ganun. Mhm. Physically yun. Pero kung emotionally is yung yung pagpapatawa. So yun. Oo. Nako. Physical, pagka-clench ng jaw, tas emotionally yung parang hindi niya alam na parang sobrang sayang nakakatawa siya na parang na-attract sa kanya. Kasi nga, yun lang, gusto niya lang magpasaya, parang gano'n. Diba, maraming gano'n eh. Common mistake ng lalaki sa dating. Dating? Siguro yung magtatanong kung anong plano natin ngayon. Diba? Nangyari na ba sa'yo? Oo. Di ba dapat kung agay ka na na gusto mo manligaw, dapat ipakita mo na may plano ka na agad sa panliligaw mo. Tsaka sagot mo yung first date. Totoo. Tama. Oo. Kasi kunyari, anong gusto mong gawin ngayon? Hala, ba't ako pa mag-iisip? Ganun yung babae. Ba't ako mag-iisip? Wait lang, parang ganun. Gusto ko yung sa lalaki is pagka inaya ka ng date, tara punta tayo dito, tapos maganda tayo ganyan. Planado na. So hindi mo na kailangan mag-isip. Pupuntahan mo na lang or susundin mo na lang yung babae, di ba? Mismo. Pero sa'yo, ano yung pinakamahirap na lesson na natutunan mo sa relationship? Sa relationship, yung pinakamahirap, siguro yung yung hindi lahat ng tao mamahalin ka sa way na gusto mong mahalin ka. Oo. Di ba? Ang galing. Oo. Kasi ayun nga, di ba, before, parang, minahal ko siya na parang in-understand ko lahat. Parang kahit sinasaktan mo ko, baka magbago pa to, kaya pa to. Push ko pa to, parang tawag doon, kahit ang dami na nagsasabi, tigil mo na yan, parang ganyan. Hindi, kaya ko pa to. Tawag doon, mamahalin ako nito ng ganito, balang araw, magiging kalmado na yung relasyon namin, kaso hindi siya mangyayari. Kailangan, dapat, yung lalaki na, or yung yung tao mismo, sila na yung magpakita sa'yo na hindi mo kailangan na na pilitin ako. Bibigay ko sa'yo yung pagmamahal na deserve mo. Ganun. Galing. Di ba? Pwede. Pero ano ang dahilan kung bakit nawawala ang respect sa relationship? Respect. Siguro yung yung kunyari ako as a girl or a boy ka. Kunyari may jowa ako. Ito ako, jowa ko sa ako. Sinabihan ko siya na, pwede ba wag mo kausapin tong babaeng to? Ganyan. Kasi syempre may mga ganon tayo, di ba? Kahit siguro yung lalaki. Ba't ba kasi kinakausap mo yan? May ganon, di ba? Pag gano'n na parang wag mong kausapin yan, o ayokong nakikita kayo magkasama, parang gano'n. Tapos nakikita pa rin, tapos nakausap pa rin niya. Parang kinausap naman kita. Sinabi ko sa'yo na hindi ko gusto nakitang magkasama kayo or nagkakausap kayo. Kasi nga, iba yung feeling ko. 'Di ba? Yun pa lang, pag hindi mo yun, hindi disrespect mo na yung feelings ko. So, hindi na valid para sa'yo yung feelings ko. 'Di ba? Ganon siya para sa akin. Galing. Pero kasi, sa'yo ba, ano ang nauuna? Kasi you mentioned respect, di ba?
Importante ba sa babae na nirerespeto niya yung lalaki? Yes, importante naman yung in vice versa sa lalaki sa babae, dapat you respect each other talaga. Kasi kung hindi nyo rin-respect yung isa't isa, may magkakaroon ng point na or may time na parang magkakasakitan kayo, or parang hindi naman sakitan physically, parang masasaktan kayo sa ginagawa nyo sa isa't isa kasi nga akala nyo okay lang to pag wala kayong respect sa isa't isa, na parang ako kakasap ako ng mga ganito, wala naman to kasi hindi ko naman siya nilalandi, kachat ko lang sinabi niya ayaw niya, diba? Tapos ako naman ganun din ginagawa ko, so parang ay ganito na lang, parang nabubuhay tayo sa ganun na na perception na okay lang naman sa kanya, gagawin ko, parang ganyan, hindi naman siya nasasaktan. Parang ganun. Dapat ikaw mismo as a babae or as a boy, ba't ko gagawin to? Diba? Paano kung nakita niya to, or paano kung nakita niyang ganito tas iba pala sa kanya, kahit alam mong understanding na yung tao. Dapat ikaw mismo, i-respect mo na, ay, dapat lahat ng ayaw ko mangyari sa akin or gawin sa akin, hindi ko rin gagawin sa kanya. Ganun. Pero anong mas matimbang sa'yo? Yung love o yung respect? For me, love. Love Okay. comes first. Kahit sa Bible, sa lahat, diba? Love kasi, pagka mahal mo yung tao, susunod na yung respect Ako naman baliktad. Respect muna. Kasi when you respect the person, yung love will always be there. Tama din naman. Di ba? Kasi Tama. pag wala ka ng respeto, paano mo masasabi yun sa taong mahal mo yun Yun. kung wala ka ng respeto sa kanya? Walang ka na rin ng love dun. Oo, tama naman yun. Sa akin naman kasi, kaya love, kasi nga, sabi nga ni, kala mo, Bible, let all that you do be done with love, di ba? Wala namang masama sa Yun bumabible. nga. So what? Dahil nagsisexy ka, Yun, bawal oo. na mag-Bible. Yun nga, yung Bible na yun yung isa sa isa pinaka gustong Bible verse na gusto ko. Yung let all that you do be done with love, 'di ba? Tama. So pag nirespeto kita, ibig sabihin mahal kita, parang ganun, 'di ba? Kung lagi magkasunod, parang ganun. Mismo. 'Di ba? Kaya ayun, yun lang yung isang verse na gustong-gusto ko. Di ba? At least, nakikita nila yung mga pinapanood nila. Di ba? Yun. Mas ano ang pinakamalaking red flag sa'yo sa lalaki? Red flag for a guy is yung yung parang siguro yung parang wala akong makitang before, yun nga yung sumisigaw sa girl. Ganyan. Emotional abuse. Emotional abuse. Kasi nga, bakit kung kaya mong gawin sa kanya ng isang beses, kaya mong gawin ng paulit-ulit sa kanya? Paano mo malalaman yun? Halimbawa, hindi mo pa kilala yung guy, nagde-dating pa lang kayo. Paano mo malalaman? Yun nga isa rin yun sa naging pagkakamali ko before. Oo. Kasi before, napakabait, magalang, or parang approachable, napaka-hospitable sa lahat. Yung pala, after ng pagkami lang, may ganun na siya. So, sisigawan ka, ganyan. So, siguro kailangan talagang before you date or before na mag-commit ka sa isang tao or sa isang guy, sa isang girl, kailangan talagang i-testing mo lahat sa kanya. Na parang, kunyari, kahit hindi mo naman gusto, kunyari, nagde-date tayo, tapos tinesting mo na parang, ay, may nag-chat sa akin, o kaya ganyan. Doon mo, check mo yung reaction, mga ganun. O kaya, hindi lahat siguro pabor dito, Siguro, sa ibang bansa kasi, diba, yung live-in, magkasama, ganyan. Natitesting din before you get married, diba? Para sa akin. Yun din yung gusto importante ko, yun. yung ganon. Kasi doon mo makikita kung bagay ba kayong magsama sa iisang bahay. Or another, Oo. you want to get to know the person, Yun. travel with him. Yun nga, isa rin. Basta magkasama kayo. Malalakikita Nang mo sa matagal. travel, nagta-travel, wala kayong grabe ang stress Yun, doon. sobrang- Doon makikita mo. Yun nga, parang yun yung isa sa way para lang makita mo yung true personality. Kasi hindi mo makikita yan kung hindi mo siya nakakasama ng matagal 'di ba? Kapag ka nakakasama mo lang siya with friends, kayo, tapos outside, tas magpapakitang tao ang isang tao, 'di ba? Ganon. Pero sa green flag naman tayo, anong pinakamalaking green flag sa'yo? Yung talagang shit, ginawa niya to. Sagutin ko na to. Ganon. Mukha ka agad, no? Charot. Siguro yung
yung acts of service, ipapasok ko din doon. Yung Anong ipapasok mo doon? Ikaw ay, wholesome to. ipapasok ko doon sa tanong na yun. Oo. Yun, acts of service and yung nyari in-invite ako ng naliligaw sa akin, pakilala ako sa parents niya. Yun, isa sa di ba, parang kung paano siya makitungo sa family niya, sa mother niya especially, yung guy, para sa akin. Ganun niya ititreat yung girl or yung magiging asawa niya for life para sa akin. So parang, di ba yun nga, pinagsisilbahan niya yung mother niya, nandun yung acts of service, tas ang lambing niya sa mother niya, ganyan, parang ganun na parang, gusto ko rin ganito, parang gusto ko ng ganito, yung magkakaanak ako ganito, o kaya yung siya ganyan, parang ganun. Kasi ganun, yun yung naging parang ko sa akin nung naging kami nung jowa ko. Kasi lagi kami na doon sa kanila, tas alam mo yung closeness nila ng mother niya, sobrang natutuwa ako. Parang he's the one. Parang mga ganun yung para sa akin. Parang ganun siya yung dating. Na kasi kung marerespeto niya tong mother niya, lahat ng babae respetado niya Kasi di ba dapat dun pa lang sa bahay na de-develop na yun. So dun ko nakita, ganun. Mismo. Pero sa'yo naman, let's go sa'yo. Anong toxic trait mo sa relationship? Parang ang dami. Pinaka toxic. Selosa ako Okay. Ano yung mga pinagseselosan mo? Siguro kasi syempre, hindi ko na matatanggi, pogi yung jowa, parang ganyan. May time kasi na parang kahit hindi mo naman dapat pagselosan, kunyari may nakakausap siya. Ano ba naman yan? Ba't kasi kinakausap mo? Parang ganun ako na parang, ano ba? Tigilin mo na nga yan. Tapos mamaya grabe na yung tantrums ko. Na parang, ano bang ginawa niya? Parang, bakit ganito ba ako? Ba't ako nagsiselos ng ganito? Toxic nga. Di ba? Ang lala ko sobra pag ganun. Nag-aaway na kami before ng ganun. Tapos parang, wala. Umalis ako nun. May trabaho din kami. Umalis ako nun. Nagtrabaho ako. Tapos hindi ko siya kinausap buong gabi. Bahala ka sa buhay mo. Ganun. Dahil sa pinagselosan ko lang. Pero ikaw, ano insecurity mo sa pagdating sa lalaki? Na sa babae, kunyari may nakakausap siya. I mean, ikaw, yung insecurity mo sa sarili mo pagdating sa lalaki. Siguro wala namang, actually hindi siya physical yung parang siya, yung trait, ganun. Siguro, baka yung lalaki is nasusobrahan na sa nadadaldalan na sa akin or na parang na-offend sa mga sinasabi ko. Kasi sobrang outspoken akong tao. Parang lahat sinasabi ko, magkukwentuhan tayo, ganito, ganyan. Baka feeling ko, ano ba naman tong babae na to, yung bunga nga, parang ganon, ganon. Ako naman kasi, pagka hindi pa tayo, talagang ako madaldal. Parang usap tayo, yung ganito ako makapag-usap. Saka parang bardagulan talaga. Ganon. Kasi lumaki with brothers So parang iba yung pakikipag-usap ko. Parang, baka sabihin nito, tomboy ako or something. Kasi grabe, ganito ako umupo. Ganon. Hindi talaga ako girly gumalaw. Ganon. Ganon okay siya. naman yun sa kung yun ka talaga. Wala namang problema doon. Pero ano yung biggest mistake mo sa dating? Biggest mistake is siguro yung ako yung gumagastos. Yan din yung kanina talaga? Paulit-ulit Okay. Ikaw gumagastos. Why do you think na yun yung na-attract mo yung ikaw yung gumagastos? Yun siguro. What did you discover about yourself? Yun nga, di ba masyado ako mag-gift-giving? Di ba Okay. yun yung Inabuso. language ko, inabuso. Before sa toxic na relationship ko before yung una, yung bago to, tawag doon, kada lalabas kami, ako gagastos, ako yung may trabaho. Ako gagastos, ganyan. Kahit pupunta sa amin, may dadalhin siya, ako yung magbibigay. Ito, bigay mo kunyari sa'yo. Ganon. Ganon. Diba? Maling-mali. Tanga-tanga Oo. Pero ngayon, natuto ka na doon. Actually, Okay naman magbigay. Wag lang Pero abusuhin. lagyan mo lang ng boundaries lang. Yun lang naman yun Wala namang masamang mabigay. Tsaka minsan, you cannot give what you don't have. Totoo po yun. Ikaw muna.
bago ka magbigay. Kaya kailangan, kung ano, at binibigyan mo muna yung sarili mo bago sila. Pero ikaw, Eileen, for you, what's the definition of a high value man? High value man for me, yun nga, with emotional stability and emotional intelligence aside from looks. And yung financial stability, yung kaya niyang buhayin yung sarili niya. Kasi kung papasok ko sa isang relasyon, kung wala kang ganun nung mga yon, yung emotional, financial, anong ihaharap mo sa babae? Anong dala mo para sa kanya? Kung kaya nung babae yun. Diba? So, kailangan, meron ka nun. Kung may nakita kang, ang high value man for me, makikita mo na parang, ay, para siyang yung bachelor, mga ganon, di ba? So, ano siya, yung pag pumasok siya sa isang relasyon, hindi kailangan ng babae na siya yung magganto, magganyan. Yung lalaki kaya niyang ibigay lahat, parang ganon. Ganon yung high value man for me. So, importante talaga sa lalaki, ayusin yung sarili, yung Yes. financial, yung Emotional, yes. Kasi kung hindi stable yung emotional mo, paano kung mas baliw yung babae? Diba? Paano mo mahahandle? Pero yung ganong lalaki, hindi rin naman papatol sa baliw. Kailangan malinaw din yun. Oo. Di ba? Hindi rin papatol sa baliw yun. Di ba? Yung onting stress na makakasira ka ng kapayapaan ng nung high value man, hindi rin yun. Hindi. Kasi kung high value man ka din, makikita mo na... Alam mo yung worth mo eh. Totoo. Ang worth mo, kalibel mo. Tama yun. Di ba? Kailangan yung papatulan mong babae is mapoprovide din yung kailangan mo sa kanya. Diba? Kaya yung mga babaeng gusto ng high value man, maging high value ka muna. Totoo, And then you can expect. Oo. Diba? Tama yun. Hindi yung pero maganda ka lang, tapos FF lang yung Ganda-ganda ambag lang. mo. Mahirap yun. Diba? Kailangan Kulang sa yun. babae, kailangan ka na din, lahat nagagawa mo na diskarte ka na or in everything, diba? Emotional, kahit hindi ka man stable emotionally, diba? Kung nakakaya mo naman lahat ng ginagawa mo, go ka, madiskarte ka parang lahat, diba? Nagagawa mo na parang wala kang gay ngayon, kaya mong buhayin yung sarili mo, kaya mo mag-provide sa family mo, tas napapaganda mo yung sarili mo, dapat ganun. Bago ka pumasok sa isang relasyon. Tapos yung guy, dapat nakita niyang ganito yung girl, tapatan niya. Diba? Parang ganun. Mismo. So yung ganyang lalaki, yan na yung pang long term din para sa'yo. Parang long term siya for me. Okay. Sa tingin mo, bakit hirap ang ibang lalaki makahanap ng seryosong relationship now? For me, kasi may mga guy na parang ang hinahanap is total package. Hindi lahat kasi nasa isang babae, 'di ba? Oo. Sabi Yun nga na daw yun, yung matalino, mayaman, Yun nga, ganyan. hindi. Siguraduhin mong wag silang magkakakilala. Yun nga. Joke lang. Hindi, pero ako, limiting belief yan. Meron. Sa'yo, limbawa, merong gwapo, mayaman, loving, protecting. You can have it all. Meron. Merong ganun. Question is, nasan kasi ang environment mo? Oo, kunyari, kung hinahanap mong ganong girl or boy, ba't ka nasa club? Parang ganyan, di ba? Ang galing. Gusto ko siya kausap. Gusto ko siya. Totoo, di sana napunta ka ng mga ng mga museum, 'di ba? Mga ganon. 'Di ba? Makikita mo yung mga tao nakaka-appreciate ng mga art or Exactly. something, 'di ba? Naghahanap ka ng high value man, nandun ka sa di ba? Nandun ka sa, ayoko mag-mention ng bar, hindi ka nagbayad, di ba? Totoo. Oo, di ba? Nandun ka sa Timog or Totoo naman. ganyan. Paano ka makakita ng high value man? Lahat na nagpupunta doon, yung mga high value, walang time masyado mag-bar. Lahat ng pumupunta sa club. Natutulog na maaga yan. Oo. Diba? Lahat ng pumupunta sa club kasi for me, fun lang Walang dyan, walang masyadong magsiseryoso. Siguro, out of 100%, 10%. Parehas kayong lost Oo. Parehas yung gustong magsaya Parehas yung gustong explore yung, yung mundo, yung sarili nyo, di ba? Kaya, wala, before din kasi party goer ako. So, parang party goer, tas may mga naliligo. Sabi ko, doon ko napagko-compare, wala nga. Walang forever dyan sa club. Ganyan. Ako, nanay ko nga lang, namatay na lang, sinabi, tumigil ka na sa mga babae na nasa club. Totoo naman. Kasi Dati parang, wala yan dyan. Pero ngayon looking back, putangin na tama. Kasi yung mga pumupunta doon, kunyari. Low vibration. Oo.
Totoo. Yung mga nasa high vibration, nasa run club, nasa mga biking, nasa golf, nasa Yung mga golf And dapat ganun ka din. Totoo. into fitness, Oo, yung mga into sports, improving, tennis, nandun sila, yung mga babae. nasa mga seminar. Mm-mm. Nandun yung mga high value na tao sa vibration Totoo Kaya yun. dami nagsasabi, hirap makahanap na lalaki. Paano? Tanga ka kasi. Sa Nasa club ka club ka naghahanap Paano mahanap yun dun? Sa Oo. kadami ng lalaki at babae dun, di ba? Oo. Pipiliin mo, may nakita ka lang na isa na, ay, ito baka ito. Tapos pag pinikot ka lang ng isang beses, so masaya ka na agad. Okay. So ikaw, ano ma-advise mo sa mga lalaking nanonood ngayon? Anong kailangan nilang baguhin? Ayusin or whatever? Siguro, kung babaguhin, siguro improve na lang. Wag baguhin. Kasi kung sa tingin nyo, okay na kayo or okay na to, improve yourself. Yung kunyari sa tingin nyo, hindi kayo naliligo talaga araw-araw. Maligo kayo araw-araw. Or parang maging, maging malinis sa sarili. Tanga naman nun, hindi naliligo araw-araw. May mga ganun kasi, posibleng wala. Tapos yun nga, magpabango kayo. Yeah, may mga pabango naman ngayon. Tapos, Diba? yung financial stability and emotional stability. So, financially, bago kayo pumunta sa isang relationship or pumasok sa isang relasyon, maging stable muna yung work nyo, yung income nyo. Kasi, lahat ng babae or karamihan sa babae rin ngayon, kaya nang i-provide yun. So, emotional din. Dapat, magigets nyo yung babae na may pinagdadaan ng cycles yung mga babae. So, improve lang. Alam ko namang alam nyo yun. So, kailangan nyo lang i-improve na alamin lagi kung ano nangyayari sa babae or sa girlfriend nyo para, yun nga, bago kayo pumasok, okay na kayo. Stable na kayo. Ganon. So ako ngayon, bago tayo magtapos, meron ako rapid fire question sa'yo. Pipili ka lang, walang reason, walang whatever. Okay? First, bad boy o gentleman? Gentleman. Dominant o romantic? Romantic. Funny o mysterious? Funny. Loyal o exciting? Loyal. Rich o confident? Confident. First move, babae o lalaki? Lalaki. Okay. Public relationship o private? Public. Seloso o chill? Seloso. Love o career muna? Love. Marriage o enjoy muna? Enjoy. Actor o businessman? Actor. Alpha energy o soft boy? Both? Both, okay. Tahimik o madaldal? Both. Clingy o nonchalant? Clingy. Okay. Mystery or assurance? Assurance. Okay, nice. So ako naman, naniniwala ka ba may tunay na high value man ngayon? Naniniwala ako. Meron naman. Meron pa din. Meron pa din. O, Saka, pinag-usapan na natin, di ba? just improve yourself. Ganun lang. Alam ko meron talaga. O yan. So alam nyo na, ang pagiging lalaki, nasa tamang frame yan. Merong high value man, meron ding high value woman, di ba? It's just that you're looking at the wrong places. Yes. And you don't even have to look. You just have to look within. Yes. Unahin mo muna yung sarili mo, then you start attracting attract, yes. better relationship. Galing. I loved our conversation. Pero dahil dyan, sabihin mo yung social media mo sa kanila para Ayan. ma-follow Hi ka. guys. So my name is Aileen Velasco. Sa mga hindi pa nakakilala, may Facebook page is Aileen Velasco or Facebook account. And social media, it's AAYLENE. And sa TikTok yun din. So yun nga, follow and pa-share din and like na mga na mga videos and posts ko yun guys. Hope to see you soon po. Yun. Ako naman maraming salamat. Siyempre, Titone Studios, Titone Entertainment. Kay Aileen, siyempre, ang sarap ng kwentuhan namin. At Pikutin Perfume ni Tio Bray, available sa Shopee, TikTok, Facebook. Diba? Again, Bango, so super. si Tio Bray nga pala. See you on the next video. Thank you. Thank you. Situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling, ako daw ay pabling, ako daw ay pabling. At sa chicks daw